Sa bahay. Hello comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Welcome 2025 first IKP. Tama ba, Mick? Ito yung first IKP natin for 2025. Parang, no? Di ba natin in-interview si si yung taga Pulsar? O lang Sirpa yun? Sirpa yun, di ba? December yata yun eh. Hindi ko na Ewan maalala. ko. I-correct nyo kami comics people. Ako si Mel Kasipit, kasama ko si Mick Fajardo, Francis Martelino, and with our very special guest, si Patrick Rar Enrique. Welcome to the show, Patrick. Thank you. Paano ba namin tatawagin? Rar o Patrick? Pat na lang. Pat, okay, sige. Naiya ka na sa RAR bigla. Matured na daw. Na-outgrow mo na yung yung RAR. Yan, bago tayo mag-umpisa para magpadami ng manonood, i-share natin yung ating live sa Indie Comics Podcast page natin, makukuha yung live link. Yan, para marami tayong manood. Also, habang sinishare namin yung Indie Comics Podcast live, remind ko lang yung lahat na meron kaming YouTube channel. Doon yung makikita yung mga previous episodes. And yun. So, punta kayo sa Indie Comics Podcast Facebook page. Meron din kami sa Spotify. Meron din kami sa Apple Podcast, Google Podcast, and your favorite podcast platform. Yan. Okay. So, Patrick, bago tayo magkwento ng in-depth, kwento mo sa amin ang iyong history, bakit Patrick Rar, para hindi nagtataka yung comics people natin. Hindi ko na rin alam. Bakit Patrick? Hindi mo na maalala, Patrick Rar. Kailan ba yun? 2010? Basta 2010 ako nag-start. Gusto lang niya maging scary. Para edgy lang. Hindi, yun nga. 2010. Hindi ko rin alam kung bakit yun na yung pangalan. Yung matandaan. Basta alam ko lang. Tama. Nung nagsimula ka sa comics, talaga, yun niya yung, pseudonym. Oo. Simula nung pinakaunang comics. Yun na. Okay, so nagsimula ka sa comics 2010. Also, dati kang member ng Chain Mason, Soliap 3 contributor, si Kami contributor, tapos ngayon, member ng Bubuka at creator ng Lagimbal. Okay, pag-usapan natin yung iyong history. Hindi ko alam kung nakwento mo na to noon. I-ano lang natin, quick history ni Patrick. How did you discover comics? Kwentuhan mo naman kami paano nagsimula yung love mo sa comics. Culture crush. Yun yung nakahiligan na talaga na Kumbaga, kasi may mga comics naman yung mga lola ko na yung mga funny comics, ganyan. Hindi, tinitignan ko lang, hindi ko siya binabasa. Okay. Tapos nung nahilig na sa anime, Ghost Rider, mga ganun, dati. Tapos nung high school, nag-aaral ako sa St. Joseph, sa San Jose na yun, Nueva Ecija. Tapos dun ko nakita yung culture crush. Sa isa sa mga bookstore doon ko nakita yung culture crush. Tapos yun, kumbaga parang Pinoy nga kasi, di ba? Pasig, tapos Pinoy siya, tapos anime or manga style. Since yun yung pinakahiligan ko that time. Yun, kaya yun, nag-umpisa doon. Okay, so culture crush. Pero before culture crush, hindi ka masyadong nagbasa ng mga nung ibang local comics. Nabanggit mo kanina yung funny comics. Culture crush talaga yung nakikita ko lang nalibangan ng lola ko nga. Kung ano-anong klaseng comics doon sa kanila. Yun. Pero hindi ko siya yung talagang binabasa pero hindi ako naging masyadong alam mo yun. Yun.
what about yung paggawa ng comics? Sabi mo 2010. Sino yung sa'yo? Nagsabi or nag-decide ka na lang na ngayong 2010, I want to create my own comics. Ganun ba yun? May ka ba? Realization na ganun? Hindi, yung sa kasi nag-aral ako sa yung sa first, wala na ngayon yun yung PACA. Ano? PACA. First Academy Computer Arts something. PACA. Kala ko papa, putik. PACA pala yun. PACA. Yun, nag-aral ako doon. Tapos may mga instructor din ako kasi doon na into doon yung sa mga indie, mga Ashcan. So yun. Pero yung talagang nag-set ako na gumawa nung napunta ako sa convention natin na as buyer. Uy, okay. Sige, gawa nga tayo. Yung ganun lang. 2010 din yun o before that nagpunta ka ng Comic Con? 2009 something. So ano pa yun? Sa may UP pa o sa may bayanihan na? Hindi. Ang napuntahan ko yung sa may yung yung tapat ng Mega Mall. Ano yan? Star Mall. Yun. Yun din yung una kong Comic Con. Nauna po pala kayo sa akin. Kala ko kasabay ko kayo. Hindi, lang. Buyer pa lang yun. Hindi pa kami nagko-comics nun, lang. Parang attendee lang. Yun din yung una kong. Si Kuya Mel, 20... Si Kuya Mel. 2010 yun yung sa may sa may Star Mall. Hindi, ikaw, anong taon ka nag-start? 20... 2007 yata sa may UP. Attendee. Sa may Kuya Mel. Sa UP, kasi nasa UP pa kasi yung Comic Con nun, freshman pa lang ako first year high school, college. So hindi pa makalabas masyado. Nung 2007 kasi sabi ko sa sa nanay ko, ma, punta natin yung Comic Con habang meron akong lollipop kasi bata pa ako noon. Nakakap ka rin nun. Oo, nakakap. Bata Sige. So anong reaction mo, Patrick, nung first time mo pumunta sa Star Mall? Tapos pumasok ka doon, puro comics, tapos maraming comics fans. At that time, kalakasan ng Comic Con yun, dami talagang tao. Syempre, nakakatuwa. Tapos nabili ko yung mga trip ko na Ashcan na rin yung Pasig nun di ba? Nakabaho. Wala nang culture crush kasi nun So, yun. 13 Ashcan pa lang nun. Oo. Yung crime fighting call center, mga ganun. 2010? 2010? I think na meron na nun, nagsisimula na nun. Tagal na nila. Kasabayan ko yun, mga kasabayan ko sila AJ sa Noel. Sila Kuya. Naalala mo pa, Patrick, kung ano yung mga nabili mong comics nun? Hindi na. Hindi na. So, hindi ko maalala, siyempre. Tagal na yun. Kasi naalala ko, magkasama pa tayo noon nung pumunta tayo sa may San Pablo, di ba? Yun. Yung una kitang nakilala din naman sa bus, di ba? Tama ba? Sa bus? Oo, nagsabay-sabay tayong... nagsabay-sabay kami pumunta sa sa San Pablo. Kasi may Comic Con doon, may pinuntahan kaming parang yung inorganize ni Sir Jerry yun Layo Nung time na yun, naglabas ka na ng sarili mong title. May comics ka na. Ano na yun? Nakalabas na yung amoy ng books nun. So ano yung mga timeline? Ano yung mga timeline ng ginawa mong comics? So amoy ng coops, ano pa ba? May inauna yung Tabas. Tabas. Yun yung comics na meron ako na ginawa. Okay, yung Tabas na alala ko. Nung una kong Comic Con, nakabili yata ako. Hindi na nasundan yun. Tapos nakita ko nun yung table ni Pat, puro mga bastos talaga yung gawa. Sabi naman. Sabi ko, hindi ko edgy lang. Kung mag-comics man ako, itatama ako lang dos ko. Itatama lang. Edgy yun. Ang sama ano ko dun
Iba yung motivation ni Kong, no? Oo. Sabi ko, gamitin ko yung superpowers ko for good. Kung sakali mag-comic ko. Tamang makapagmura lang, ayos na eh. Pero ano talaga si Patrick, isa sa mga una kong nakilalang comics creator na yun nga, napaka-edgy, yung parang no holds barred, kung ano yung gustong ilabas, ilalabas. Oo, pero yun kasi yung indie talaga, di ba? Underground yung na edgy. Medyo nawawala ngayon eh. Oo. Yun yung essence ng indie, yung talagang kung ano yung gusto mo ilabas. Ngayon, nag-iingat na tayo. Maganda nga pag-usapan yan, yung lumang ano versus yung bagong, ayoko sabihin generation, pero yung siguro era na lang natin sa panahon ngayon, mga ganun. Attitude era. Mga ganun. May era na ganyan, indie. Yung dati indie aggression. Ay, mga ganun. Indie era, yan. Attitude era yan kasi si Patrick, parang yun nga edgy, na yung edgy. So attitude era yan. Tapos meron din mas brutal pa. Punk. Feeling ko yung ngayon kasi, feeling ko mas more on parang medyo prestige na yung ang mas kailangan talaga high quality yung Dati kasi okay na magsabi nga ni Patrick. Medyo mga painting, fine art na tayo, ganun. Dati kasi sabi nga ni Patrick, sabi nga ni Patrick, diba, para makapagmura lang okay na eh, ma-express mo lang yun, okay na. Ngayon, parang kailangan talaga eh. Siguro yung 2010s parang expression talaga muna. Yung hindi muna yung quality. Hindi, bukod sa hindi available yung quality printers nun. Kaya siguro yun yung itsura ng mga comic. Sobrang expressive tapos very limited lang yung pwede natin gawin sa printing side. Kaya yung nag-define nun. Medyo niche din kasi pa yung natin, yung audience din before. Parang pero ba't ang dami pumupunta nun, di ba? Ang dami yung time na sobrang dami talagang pumupunta sa mga Comic-Con. Ayun na nga yung nun kasi kumaga parang at the height of talaga, as in kumaga yung mga tao nun parang bago kasi sa kanila yung ganung yung genre nga ni Patrick, parang bago. So talagang maraming susuporta. Siguro parang yung interest na lang din kasi parang parang hindi siguro na-sustain din. Kasi nga parang walang sumunod dun sa mga expressive na gawa. Parang nagigets ko na na parang to. Edgy to, pero parang hindi na na-sustain, parang Hindi, yun nga yung sa akin, aminan, yung sa amoy ng hopes hanggang sa mga alam ko na madaling malaos yun eh. Yung ganong klase. Kasi once na na-express na, once na nabasa na, once na yun na yun eh. Wala ka na eh. Parang shock value, gano'n. Parang gano'n. Pero yun na nga yun eh. Kumbaga pag nabili mo na, nabasa mo na, ilagay mo sa shelf, imposibleng babalikan mo pa. Kasi yun na yun eh. Hindi katulad ng mga ibang mga malalalim na storya na talagang, okay babasahin mo or, di ba? Yun. Kaya alam kong maluluma yung sa akin. Pero may maghahanap nun eh. Ang daming may market. Meron na yun ang pinunta. Medyo siguro gisawa sa masyadong deep. Agap sila nung junk food, kumbaga. Diba? Minsan din. Ganun ko yung tingin ko sa gawa ko, ang junk food eh. Lang talaga, pure fun lang. Walang deeper meaning, di ba? Yun din yung nakakamiss din sa dating scene din ng comics. Yung as in, lang. Masaya lang siya, parang gano'n. Kung may patatamaan ka, parang kasama sa fun yun, di ba? Mga gano'n. May gusto kang i-express na something, frustrated ka or wala, masaya lang siya eh. Di mo naman kailangan din kailangan mo i-present in a way na medyo venting. Kasi kung mag-vent ka, pwede i-post mo na lang sa Facebook. So, mismo. Okay na, tapos na, wala na. Saan galing yung ganung mo, Patrick? Bakit yun yung napili mong comic style nung time na naglabas ka na may shock value, na medyo edgy? Saan galing yun? Ano yung mga influences mo na
Sa trauma? Hindi. Nagbata. Sa trauma. Hindi, ano. May ano ba? Oh. Hindi ko rin alam eh. Kasi ang kinukonsumo ko nung mga panahon na yon sa music, nandun na yung metal, punk, Yung metal. hardcore. Tapos, Upa! Ganon. mga ganun. Mga Marilyn Manson din. Paano yun? Kaya, ikat natin yan, doon natin list. Oo, yeah. Bakit nauubos si Sir Mel, sabi nila. Uupa? Mga Slipknot, mga ganun, Patrick, Yun Slipknot, Limp yung Bizkit. consumo ko kasi. So, palagay ko doon din. Sa comics naman, tama, nandun lang din eh. Yung mga kinukonsumo ko nga kasi, may katulad ng nung Nardong Tae. Alam niyo yun dati. Nardong Tae. Yun, isa yun. Nakakamiss nga yung mga ganun eh, yung Alamat ng Pangit, mga ganung klase, Yun. indie na. Kumbaga ang mga kinukonsumo ko noon is yung mga binebenta sa Sputnik. Sputnik, napaka-classic. Sa may Cubao Expo yun, Comics People. Oo. Kaya yun din yung Doon din actually nagano si Patrick eh, yung scene sa Sputnik eh, yung mga edgy Ang daming mga creators din na na parang yun din yung naging parang yun din yung naging identity nila, parang more on talaga expressing din yung So ang gagaling lang nung kumbaga parang kaputukan din that time ng mga 'di ba, ng yung mga superhero type. Kung ko pa yun eh. Meron pa ng mga Bayan Nights eh. Bayan Nights. Kaputukan din noon yun. Pero yun nga, siguro naghanap lang ako ng medyo din. Hindi ganon. So yun yung sinigang. After nung yung Tabas, Alamat ng Coops, ano yung mga sumunod mong ginawa na titles? Ang dami. Para malista ni Jello, tapos hanapin niya. May binigay pa nga si Jello, may pinapirma pa nga ulit si Jello eh. Yung Agbag Pitak Manin, tapos yung Drug Sex Rock and Roll na Caution. Yung mga anthology nyo. Tapos yung mga anthology pa namin. Mga kalokohan lang. Purong kalokohan lang eh. Alam mo yun, hindi mo talaga. Kasi pero yun nga yung time na yun, pwede yung puro kalokohan lang. Ngayon kasi may pressure ka na since mas mahal yung mga booth, may pressure na kailangan mabawi mo. So hindi ka magsusugal na mag-express lang eh, diba? Maganda nga pag-usapan yung ganyan na ano yung nabago din from yung naging culture natin na lang expressive lang na masaya to talagang real deal na kailangan effort talaga. Sa akin kasi ang nangyari, kaya ako lumabas yung Lagimbal. Ang nangyari kasi merong post na kung sino yung mga next na sa Sulyap. Kung maalala niyo yung post na yon. Tapos maraming comment. Tapos nabanggit yata ako sa comment. Tapos sa isip-isip ko, thank you. Ganyan. Pero ang tanong hindi pa sure pero gumawa ka na. Grabe. Hindi nga, ang tanong nga kasi kung talagang ano ilalagay ko doon? Alam mo 'yon? Ano ilalagay ko doon? May ng books. Minanifest mo kumbaga. Oo. Hindi ka nakuha. Kung matutuloy nga, kung gawa na ako ng pwedeng ilagay. Yun nga, yung sa Lagimbal nga. Kasi ano ilalagay ko doon? Yun yung doon eh. Amoy ng books, ilalagay ko doon. Tapos kasabayan, Wonderlandia. Diba? Yung mga may mga kwenta talaga na kwento, lalagay mo doon, amoy ng books.
Bakit ako? Wala kwenta yung akin na hindi ko Hotdog Prince. Hindi. May kwento yung sa akin. Sige na. Di ba? Hindi, wala nang tiyaga gumawa ng bago. Ayun. Kwentuhan mo naman kami para sa mga first time Patrick, encounter nitong Lagimbal. I-introduce mo naman, what is Lagimbal? Sino siya? Paano, ano yung narrative ni Lagimbal? Si Lagimbal, paano ba? 13 na bastos. Oo. Yun yung elevator pitch. Elevator pitch. 13 na ba? Oo. Hindi ba nung mga panahon na yun, uso na yan, yung mga mythical creature na as kalaban. O di gumawa rin ako ng sa akin, pero yun nga. Alala ko, Offset pa yung una nito, di ba? Yan. Nabuo ko yan sa Baguio pa eh. Tamang masaya lang din ako ng mga panahon na yun. O di gawa tayo ng parang cowboy. Since may mga cowboy, may mga kabayo doon sa Baguio, di ba? Gawa tayo ng cowboy. Tapos, sige, para hindi na lang din ako ulit mag-isip ng kalaban, aswang na lang ulit ang kalaban. O di, yun, yung... Dapat tekba lang para mas may hataw. May racing din. Hindi, aswang na lang. Para safe. Aswang na lang. Tapos yung mga aswang na yun, may mga ano yun. Parang, sa unang Lagimbal kasi may eksena doon na ginagawa nilang drugs yung dugo ng bata. Ginagawang drugs ng mga aswang yung dugo ng bata. So, kinalaban niya. May ganong klaseng way ng pagkukwento naman ng mga kalaban ni Lagimbal. Ayun. Saan ka kumukuha ng inspiration, Patrick, sa paggawa mo ng mga stories? Sino yung mga influences mo sa art or sa storytelling? Manga ba? Western? Or ibang medium like movies? Yung ngayong story nung sa Lagimbal, horror nga kasi, di ba? Baga, kinala niyo si di ba? Si Junji Ito. Si idol ni Kong yun. Di ba yung horror niya, kada flip ng page, parang may nangyayari. Parang gano'n. Kasi ang hirap paganahin yung ganong genre sa comics eh. Pag na-flip mo na kasi, ito na yun. Ano yun? Pero Walang music. Diba? Gagawin mo yung music sa isip mo. Yun yung isa. Tapos, kung papansinin mo yung itsura din ng mga layout ng Lagimbal ngayon, bumalik ako sa dating Image Comics. Sila Todd McFarlane at saka sila Rob, ito nga, hindi. Ito nga, kung makikita nyo. Hindi ko nakikita. Tanggalin mo yung tanggalin mo yung background para makita. Yan. Yan. I-off mo muna yung background. I-off mo muna yung background. Nilalagimbal tayo. Hindi, basta yung mga lumang image, mga lumang Spawn. Yun, mga ganun. Ganun yung way nung paneling mo. Oo. Kasama ba dyan yung Mad Magazine na Dati yun. Diba? Yung mga amoy ng hooks yun. Mga ganong klase. So, ngayon, kakailanganin ko kasi ng action horror comedy nga kasi yung ngayon eh. So parang kakailanganin ko ng ma-drawing or ma-image masyado. Ganun na siya way ng pagkukwento nung sa Lagimbal na. Ayan. Batiin natin tong mga nanonood. RH Kilantang, hi guys, sabi niya. Hi post. Anong topic nyo, comics people?
Siguro Lagimbal kasi ito yung title nung nandyan sa malaki. Si Philbert Domingo, magandang gabi comics people. Magandang gabi Philbert Domingo. And si Arcan Knight, magandang gabi po. Nakikinig habang gumagawa ng comics. Yan, dapat tinutularan yung mga ganyan. Yung IKP kasi ginawa to para sa mga comics people na nagdo-drawing talaga. Sound trip tayo. Oo, kasi nagdo-drawing ko ng comics pero wala akong may consume na podcast na related sa comics na Pinoy. Yeah. Kaya nagkaroon ng IKP. Yun talaga yung history ng IKP. Gawa mo ng reason, Mel, para natin sa... Mga si Mel. Ano pang hinihintay mo pa? Ano pang hinihintay mo pa? Makinig ka na pa. Ito na, nilagay ko na sa ref yung yellow. Alam yung nakakainis na reel, yung sobrang bilis magsalita. Tapos Nilagay ko na ngayon. Piso bukas. Nilagay ko na ngayong bawang, tapos pagkatapos, ginis yung gulay. Bagay, Mick. Dapat, gawin nating yan. VTuber Melwen. Sabi ni Milo, Julius, kumakain ng hapunan habang nakikinig, pahinga sa creative mode. Napaka-prolific nito. Napakabait niyan. Nung unang tawag dito, sumabit ako sa kanila nung nilabas ko yung yung kapangyarihan ng dilim na comics. Sobrang bait niyan. Yeah, napakabait. Habang nasa topic tayo ng Lagimbal, panoorin natin yung isang special Real? teaser. Gawa na kami na comics. Ayan! Isa pa. Again. I-play mo na nga yung video para makita natin yung cover at bago. Ito na ako naging ba? Lalapat ako nito. Yan. Okay. Ang ganda naman ng teaser pero medyo bitin pa yung medyo mahaba. Teaser. Yan. I-post natin dyan. Okay. Tell us something about this preview, Pat. Ayun. Sa ngayon, kasi nakalabas na yung issue 0 at saka issue 1 ng Lagimbal. Yung issue 0 is parang introduction lang ulit ni Lagimbal. Tapos medyo inano lang nila, kumbaga may question lang kung ano yung kakaharapin niya. Parang gano'n. Pero dahil introduction lang siya, pwede na siyang mag-standalone. Kumbaga, You mean this? Yan. Tapos ang cover art is Idol. Si Taga-Ilog. Di ba? Grabe, napaka naman. Dati, binabasa mo lang yung Culture Crush, sabi mo kanina sa earlier episode. Tapos ngayon, yung cover artist mo, Taga-Ilog na. Nakapakailangan naman. Ginigilig. Very konti lang ang nakakagawa ng ganito, yung ilog pa, Ano na? Masasabi kong kumigero na ako. Tingnan nyo naman yung cover ng Lagimbal. Si Taga-Ilog ang artist. Ikaw masabi ka niya. Parang Ilonggo na Ayan. Ito na Ilonggo. Sige, kwentuhan mo kami, Patrick. How did it happen? Paano mo na-convince si Sir Taga-Ilog boss to draw the cover? Dito, lakasan ng loob. Sir, ganyan. Minessage ko lang siya, lakasan ng loob na, kasi kung hindi niya, kung tatanggi man, ayos lang. At least nasabi. Pumayag. Alam mo yun? Pumayag. Tapos, siyempre. Tapos, ang bilis. Kinabahan ka. Ha? Hotdog. Tapos, ang bilis ko na gawin, kako. Ang bilis. Parang ilang days lang. Binigay na sa akin yung line art. Tapos, yun na. Ako yung tumagal magkulay kasi paano nang hindi masisira, alam mo yun?
Kukulayan mo. Bigyan ng hustisya yung line art. Oo. Yung art. Dapat sinabi mo, Sir Iro, baka pwede ikaw na magkulay. Hindi nga. Ang gusto nga. Nilubos mo na, no? Nilubos mo na. Pinagad mo eh. No? Hindi nga. Ang gusto ko nga mangyari. Ang gusto ko nga mangyari. Para sa akin na lang din. May collab kami na isang piece. At least na-fulfill ko yung pagkabata ko na, alam mo yun, yung na ano ko na may piece kami. Sana sinagad mo na kung culture crush lang din, si Ilog na yung nag-liner, tapos sana pinakulay mo na kay Sir John, di ba? Para culture crush talaga. Culture Tapos, crush. yung collab, yung Sir makakulab Elmer siya sa sa isang pyesa. Yun yung yung makakulab siya sa isang pyesa. Tapos pinaprint mo na sana ka na dun sa printing ni Sir Sir James, para culture crush talaga. Oo, yung imprenta nila. O di lahat na sila nabigyan ka na ng pabor na mga yan. Pero yun nga, natupad ko na yun. Yung isang pyesa may nagawa kami. Yun. Yan yun. Issue 0. Introduction. Kaya 0, nasabi ko na kay Tom to eh. Kaya 0, kung bakit 0 nga naman. Kasi hindi ko alam kung may tutuloy ko pa siya. May sakit ako eh. Yung galawan natin eh. Yung mga galawan natin. 0 muna. Hindi ko alam eh, kung may tutuloy ko. Tingnan natin kung meron. Kung pilot, no? One shot pilot. Tuloy natin kung hindi ko man siya maituloy, ayos lang. Tapos na yung comics eh. Okay na yun. Ganon. So dependent din dun sa sa benta o kung reception ng tao? Hindi. Kung masaya siyang gawin. So, masaya gawin. Masaya naman. Oo. Ewan ko. Sa akin. By comic standards. Masaya. Okay. Ayun. Dahil masaya, nagkaroon ng issue 1. Ito na yon. Yan. Si David Sising naman yung cover. Ayun. Tapos ako ulit nagkulay. Ang ganda Ang image din talaga, image din yung yung parang nung overall Oo. yung overall feels niya pang ganyan din yung mga kulay ng mga image comics, di ba? Medyo nagpa-pop out. Neon na ano ba tawag sa ganyang kulay? Parang medyo neon na So may gradient, no? Oo, may gradient. Parang medyo flats lang siya pero kasi ang tinitingnan ko yung matingkad. Yung spawn yung tinitingnan ko. Kumbaga parang ang ganda niya kasing pagtabi-tabihin. Di ba? Parang ganun ko siya na ang ganda niyang pagtabi-tabi. Yan naman nag-introduce na diyan ng ibang characters. May mga lumabas na ibang characters diyan. Mga kasama nila Gimbal. Tapos, yun, medyo na liwanagan na kung ano yung magiging problema nila. Tapos, yun. Yung second issue, which is yung yung pinalabas kanina ni Nel naman. Yan yung lalabas sa summer siguro. Hindi, sa pangatlo. Ayan. Asan yung Ito, tikbalang? sinong cover artist naman ito? Ikaw na to? Hindi, ang cover artist naman yan is si J-Pax Alcomentas. Friend ko na siya sa Paka noong, basta nung nasa Paka pa, friend ko na siya na artist. Iba din parang kakaiba din yung art style. Oo, kaya maganda, maraming kaibigang artist, no? Pag tinamat ka mag-drawing, sila na bahala. Yan. Ang gagaling, Ewan ko, trip na trip ko rin talaga yung yung style ni J-Pop. Iba yung hagod niya din eh. Magulo na ewan din. Yan. J-Pop. Tapos na to, ipiprint na lang. Tapos na ito, ipiprint na lang. Ipiprint na lang. Pera na lang. Lalarga na yan. Yun.
Ang kwento naman yan is masasagot yung mga question ng issue 1. Yun yung kwento niya. Kaya kung sana is mabiling yung 0 hanggang issue 1, available naman yan kila Jello sa libre Riache doon. Kay Jello, the go-to guy. Ayun. Saka kung gusto niyo magkape, tumambay, sa Coffee and Comics, available din yan doon. Yung Lagimbal. Oo, daan kayo doon, Mel. Maganda din. Daming comics din. Yung Coffee and Comics, sa may sa Gabayin pa? Sa Panay ata malapit yun. Oo. Malapit yun sa Fisher Mall. Fisher Mall. Sa Fisher Mall. Favorite mall niya yun malapit yung bayan yan. Mga event din nun, di ba? May mga marami. Cosplay yan eh. Halos tapat ng Fisher Mall. Halos tapat. So Capitol Hospital? Malapit doon. Alam ko lakad na lang yun pag mo sa Fisher Mall. Pwede na lakarin. Familiar. Di ba ako nakakapunta doon sa Coffee and Comics pero gusto ko Mel, guest ka doon. Podcast. Crossover podcast mo. Gusto mo punta tayo doon, tayong tatlo. Kasama natin si Gerald Dorado. Si Comics lahat ng pwedeng Di tayo naman. Hindi tayo. Kagaya na lahat. Baka busy si Gerald. Baka busy. Along the same road. Tayo tatlo, schedule natin minsan. Punta tayo doon. Hindi, may kausap na ako May kausap ako. Iyan ako na lang. Sige. Sabi ni RD Aquino, magandang gabi, comics people. Yan. Malapit nang ikasal yan si RD. Congrats. RD, congrats. Sabi ni Philbert Domingo. Tapos magkakaroon din ng kalaban na Astronesian. Siya parang si Maui, ganun. So, kasi may tattoo nga din yung karakter mo, parang makimportado. Paano, Patrick, kapag halimbawa sabi ni GMA, Patrick, gusto naming i-adapt bilang teledrama, parang Joaquin Bordado, ganun. Okay lang sa'yo yung ganun? Basta mangingialam ako dun sa ang akin lang, mangingialam ako dun sa pagsusulat. Production. Kung hindi rin ako mangingialam sa pagsusulat, huwag na lang. Si Robin Padilla daw yung Robin Padilla yan. Pang Robin Padilla yung datingan nito. Okay na siya dyan. Okay si Rimag Santiago. Hindi, pero kung magkakaroon Carlos Agas Carlos Agas. Kaya si Ruro Madrid yun. Oo, si Ruro. Siya yung siya medyo sikat ngayon si Ruro Hindi, parang sa Milby. Magkakaroon sa Milby. Ang gusto ko sana si Gerald Napoles. Akala ko Anderson sasabihin mo. Oo nga. Papatayin ko kayo mga aswang. Kung gusto ko ng pera-pera lang, Coco Martin tayo. Coco Martin para dire-diretso siya ang mga 10 years. Dire-diretso yan. Tumigil ka na, aswang! Atwang! Tangin na! Ganun siya. Lagimbal! Wala tayo niyan. Kaya niya Lagimbal. Atwang Hunter. Atwang Hunter. Tapos yung mga scene niya, kapag kalawalabas sila Gabel, yung may zoom in na parang may zoom na Tapos kada character, tapos yung dapat may callback sa indie roots ni Coco yan. Dapat may mga indie scene siya dyan. Wag na! Since indie tayo nang galing, grassroots tayo pat. Grassroots for the win. Pag-grassroots natin si Coco dyan. Nating kalimutan ang ating pinagsimulan. Ito pa yung niya yung live story. Itong simula. So Patrick, ano yung
ano mo dito, plano mo sa Lagimbal? Ano siya, magiging ongoing series siya na walang katapusan o meron kang sinusunod na narrative na start, beginning, middle, and end? O para siyang image comics na ano lang, tuloy-tuloy lang? Hanggang ano siya, yung first na pinaka-story is hanggang issue 4. Hanggang issue 4. Yung yan. Tapos after nyan, kung kaya ko pa, di gagawa pa ulit ng isa pang series ulit nila Gimbal. Basta matapos lang din muna yung parang ano, mini-series na ano. Basta Tapos, matatapos yan ngayong taon. Tapos yan. Itong tuo yung series yung Lagimbal. Yung buong series ngayong taon. Sipag. Sipag talaga. Bumalik ka naman. Pahingi naman ng sipag. Pera lang talaga kulang. Kwentuhan mo naman kami, Pat, kasi ano, medyo naglaylo ka ng konti sa comic scene. Pwede mo bang ikwento yung konting background? Bakit ka naglaylo tapos bakit ka bumabalik ngayon? Ano lang nagka-pandemic. Yun, di ba? Pandemic. Pero before pandemic ba, mga 2019, nag-ano ka pa rin nun? Meron pa ako nang yata eh. Oo. Yun. So nung pandemic, hindi ka masyado nang nag-comics noon, talagang ano na, laylo na. May mga ginagawa kami nila Mick noon, pero lumabas lang dun sa tawag dito? Saan ba yun? Sa chainmason.com na wala na ngayon. Tinamad magbayad ng domain. Walang pera. Hindi namin kaya yung penlab eh. Yun lang din. Tapos yun nga, nagawa ko yung kapangyarihan ng dilim nung mga panahon na rin na yun. So, yun. Parang hindi rin nawala. Yan. Gumagawa pa rin, pero yun nga, dahil walang mga event, parang wala rin. Parang gano'n. Tapos, syempre, iba rin yung mga pinagkaabalahan ng mga panahon na yun. Nagde-design ako ng mga t-shirt ng kung kani-kanino. Yung brand. Tapos, yun. Nag-music. Pero ngayong bumabalik ka na sa comics, dahil sa Lagimbal talaga yon o may iba pang reason? Parang na-miss ko yung comics Pwede bang bumalik na ako ulit? Parang ganun. May ganun ka bang realization? Na-miss niya kami. Oo. Hindi. Oo. Totoo. Hindi. Siyempre, nawala yung ganong klaseng, kasi hindi naman ako mapagala din eh. Matagal na ako nagretiro sa inom din. Kumbaga hindi na ganun kaano. Yun lang yung pinupuntahan. 'Di ba? Wala namang ibang pinupuntahan na eh. Nawala. Tapos ngayon, siyempre, unti-unti ulit. I'm coming home, yun yung naisip mo, gano'n. Tapos wala rin naman akong maikukwento pa na alam mo yun, wala rin naman masyadong So mag-stick na lang dun sa Lagimbal. Tignan na lang natin kung hanggang saan siya makakarating, no? Oo, makakarating niya. So, may comment si RH. Sabi ni RH, Pat, advice ko lang sa'yo, don't let your passion gets exploited. Ay. Context daw. Context. Patrick, what about sa comics? Bakit mo siya binabalik-balikan at bakit mo siya minahal? What about the comics medium? Kasi may iba naman, animation, ganyan, rap, music, and design.
what about comics as a medium na gustong-gusto mo? Masaya kasi, masayang may konting sikuhin. Alam mo 'yon? Kasi may mga pupwedeng kang yun nga, nagrarad ka, kung may irarad ka. May mga masisiko ka na masayang ganon. Masayang maniko, puta. Hindi, masaya siyang gawin. Magandang mag-express sa ganun Sa kanta rin, oo, pero hindi, alam mo yun, papakinggan ko, tapos isipin ko pa, yan, nakikita ko na. Yun yung isang, naman din. Tapos, sa pagde-design naman ng mga shirt, hindi, kung ano yung gusto ng client, yun na yan Hindi ko naman maano yan So, ma-express ko ba yung hindi, kanya yan Yun, dyan nailalabas ko yung mga, may mga gustong sabihin, subtle lang. May plano ka bang Pat, i-compile lahat ng mga short comics na ginawa mo over the years sa isang anthology o wala pa sa ngayon? Wala na yung ibang files noon. Yung mga iba, wala na. Tapos yung sa amoy ng Coops naman, may bumili na ng original pages nun. Na-scan ko yung mo, Pat. Na-scan ko yun, di ba, nung nagtayta website. Ini-scan ko yun. So, may chance yun, bumalik. Ayun, yung amoy ng Coops, yun. Pwede yun. Pero, ini-scan ko yun kasi nilagay namin sa website. So, may copy pa ng amoy ng Coops. Pero kung magko-compile ng simula, hindi, wala. Yun na yun. Tama na yun. I mean, kasi may din ang ugali ko kasi, kunwari, nagpa-print ka ng 50 to 100 copies. Pag naubos yun, bahala ka na. Hindi mo na i-reprint yun, na-miss mo na move on tayo sa next. Limited edition talaga, limited edition. Yun na yun. Pero yung sa Lagimbal naman, wala pa akong balak na, kunwari, pag natapos na yan, wala pa akong balak na i-compile yan. Kasi ang ganda niyan tingnan. So muna siyang makita ng tabi-tabi na, alam mo yun, yun yung ewan ko, para sa akin na lang siguro yun. Pero yun nga, hindi ko pa siya binabalak na i-compile. Diba? Yeah, wala pa sa ngayon. Oo. Wala pa sa ngayon. Siguro mga 2 to 3 years from now. From 2010 na nagsimula ka sa comics or na-introduce ka sa comics, ganyan, sa Star Mall, up until now, 2025, ano yung mga napansin mong pagkakaiba nung 2010 over the years hanggang ngayon? Mas gumaling yung mga bata Ang galing ang dami nang mahuhusay. Ang hirap na. Ang hirap, kumbaga kung dati, medyo madali pang magpapansin. Pag mura ka lang, napansin ka na. Pero yung ngayon, kaliwat kanan yung Una, ang ganda ng mga print na. Tapos, print pa lang lamang na sila Di ba? Tapos yung pag iba-browse mo pa, naragis yung makikikompete ka sa mga to. Tapos mas may lakas pa silang gumawa kasi mga bata pa. Alam mo yun? Dahil lang yan nga, mahirap. Mas gumaling silang, mas magaling yung ngayon. Sa tingin ko. Yeah. Dahil magaling, mahirap kung makakabingwit ka ng 20 na tao na nakabili ng comics mo sa isang convention, puntuwa na ako nun. Okay na ako nun. Kasi kaliwat kanan, makikita mo, ang lulupit. Paano ka makikipag doon? Yun yung napansin ko. Ano sa tingin mo, Pat, yung reason kung ba't ang daming gumaling bigla? May ka ba, insight ka ba about that? Kasi nung time natin, tayo, kanya-kanyang sikap sa tutorial, kung ano man yung makuha natin, self-study madalas, trial and error. Tapos siguro sila sa mga tutorial sa YouTube siguro or mga yun. Maganda yung mga tutorial ngayon, mas madali ma-consume. Kasi dati pero bobo ko sa yung sa mga tutorial sa YouTube.
Pero dati kasi medyo textbook lang din kasi yung tutorial dati kahit video. No. Ngayon kasi mas yung sasabihin talaga sa yung pros and cons, personal experience, sa ganyan. Minsan yung shortcut na lang, di mo na kailangan pag-aralan to. Pwede ka nang... Tsaka dami. Pero bobo Kasi nga kung... ako. Hindi kasi Kung yung iba kasing mga ibang mga ganyan na nagtututorial, minsan kasi parang textbook, nga talaga na fundamentals. Syempre yung iba parang boring na nito. Yung mga nakukonsume na kasi ngayon ng mga creator din, mas parang yung mga nagtuturo ng ganun, sila yung ng fundamentals. So tuturo na lang nila sa inyo yung lang. Lang yung nakakatulong, lang yung pwedeng So, may shortcut na din, kumbaga. Hindi na siya yung parang kailangan mo pang basahin yung from page 1 to ganito. Tsaka rin siguro, yung mga ngayon, estudyante pa lang sila, exposed na sila sa commissions. Oh. So by the time Yun. comic sila, pulido na. Mabilis din silang pumili. Internet, pinaka-advantage is yung internet. Social media. Pagdating nila din ng cons, may following na sila online. Tsaka marunong sila mag-reels, yung mga Marketing galing marketing. Marketing. Walang ewan ko, ibang impact na ng digital marketing ngayon talaga. Pag nakuha mo yung strategy sa gano'n. Practice ka na ng mga ganyan. Andito tayo ngayon sa Comiket. Andito na sa Comic Con. Bili kayo ng comics namin. Kaya yung sa ganyan, ang bilis nilang pumika ng mga tutorial na ganyan. Kasi ewan ko, ako lang ba? Kasi yun nga balak ko nga rin mag-webtoon nga. Puta, may mga hindi ako mag-gets. O ako lang, talaga. Ganon. Siyempre, lakas looban, magtatanong ako sa nandun na. Yun nga, nagtanong ako kay Cole. Pero ang tanong, hindi ko rin alam kung ano yung tatanong ko. Alam mo yun? Wala akong Teka, patula ako. Pero hindi ko alam kung anong itatanong ko eh. Di ba nung kinausap kita dun sa Comic Con, kung tanong ko lang tungkol sa webtoons, ano yung pwede ko itanong sa'yo? Comics pa rin yun, mas madali nga kasi siya eh. Kahit yung convert na lang webtoon. Mas madali. Sige nga. Kung ano bang difference ng page comics sa pagdodrawing ng mga pages na comics sa webtoon? Maliban sa very obvious na mas scroll. Mas konti isipin mo. Kasi nagsa-scroll lang so hindi kailangan cohesive yung pagkakasunod. Pero kasi ako nasanay ako yung pages So yung sequence is yung pa rin, may ganun pa rin ako. So ang lumalabas dun sa vertical scroll is tamang sequence pa rin. Pero mapapansin ko yung ibang nababasa ko, pwedeng heads lang, talking heads, ganun lang yung iba May tanong ako dyan. Pero yung pinakita ko sa'yo na na nagawa ko na, okay yun? Oo, comics yun. Kasi nga, galing ka sa comics, establish yung shot, yung mga basics na storytelling basics, yun pa rin naman yun. Alaki advantage kung marunong ka. May tanong ako dyan sa webcomics kasi medyo interesting nga yung ganyan na marami nang pumapasok sa ganyang format. Sa tingin niyo ba yan ay magiging landscape ng local comics sa future na parang kumbaga kung hindi naman masyadong masustain nga yung indie or ashcans nga or yung at least yung mga natin na piniprint. Yun na ba yung magiging landscape sa platform natin, sarili natin? Penlab? Hindi, yung ganon. Ganon na ba yung magiging landscape sa future na webtoon na yung magiging base mo as Tapos kung gusto mo siyang i-print, i-layout mo na lang siya into Yan naman na-exploit sa atin, parang ganon. Oo, parang ganon. May bagong app ngayon yung Halo-Halo na nakita nyo na ba yun? Yun nga, kaya ko nga tinatanong yun kasi may mga ganon, may mga syempre bukod sa Penlab. Oo, medyo fresh pa yung sugat ng Penlab. May fatigue din yung mga komikero na parang every other year may bagong platform. Tapos ay ka mag-upload. Siyempre, hassle din naman mag-upload di ba? Convert mo pa yung files
Ang daming Tas, yung pandemic, ang daming yung ganun. walang Iba, meron, marketing plan talaga. Oo. Hindi iba-iba pa pa yung natin alam yung pangalan. blueprint, kumbaga. Paano ba nagsimula yung webtoon bago sila naging sobrang laki? Paano ba sila nagsimula? Hindi ko alam ang history ng webtoon eh. Hindi ko rin alam talaga. Alam ko lang yung ngayon yung sikat na talaga yung webtoon. Pero yung kung paano nagsimula, kasi hindi mo naman mapipilit mag-upload yung mga tao kung wala silang makukuha in return. Hindi ko nag-snowball lang din na yung mga sikat na creator, doon nag-ano. Yeah. Kung may mga dito, mga OG webtoon readers, please comment kung ano yung itsura ng webtoon. Kasi ang alam ko noon yung tapastic. Hindi ko masyadong parang OG. Oo, Nauna ba si Tapas? Oo nga parang yung Tapas nakapag-upload pa ako noon eh. Parang hindi pa masyadong established yung webtoon talaga, may tapos na eh. Scroll. Tapos ang format niya lang eh. Parang comic page lang siya pero scrolling pa din. Pero yung format niya hindi pa yung webtoon na per panel. Kasi comics pa rin talaga siya. Ang feeling ko nasa experimental stage pa yung gano'n na nag-a-adjust pa from print to to webtoon nga. Tig ko yung yung horror comic na sinuscroll lang. Doon yata nag-start eh. yung jump mga nasa scare. email ng mga email. Yun yata siya nag-start. Tapos yun Yung ba yun may nakatalikod na babae? Yung may nakatalikod na babae? Yan. Tapos Iba rin yung ibang experience din yung gano'n na scroll. Kasi mas effective yung horror sa ganun. Tsaka may music. Multimedia siya. Pero walang music ang webtoon eh. Comics lang talaga siya na scroll. Meron na? Yung mga originals may music. Amazing. So, ikaw, Patrick, kung halimbawa may nag-offer sa'yo, i-convert natin tong Lagimbal to webtoon. Sikat to, translate natin sa English. Hindi mo pa. Gawin na lang tayong bago. Kaya nga yun nga, may binabalak din akong, gusto kong mag-upload din doon. Gusto kong maranasan yung part na yun. Pinakita ko na kay Kong yung yung ibang pages din nun. Ginagawa ko na rin siya. Sige. After siguro after matapos na basta after nung Lagimbal, i-upload ko na yon para makita ko naman din kung ano yung experience ng sa ganun. Sabi ni Philbert, yung webcomics na app parang webtoon, kaso ang daming parang Chinese culture na comics, kaya tinawad ako magbasa doon. Chinese culture? Parang mythology, gano'n? Chinese mythology yata yung niya. Ayun. Ano ba market ng webtoon ngayon? Pagka nag-introduce ka ng something na Pinoy Meet nga, tapos nag-webtoon ka, papato kaya yun? Ito may recently lang may nag-webtoon originals na Pinoy. Tapos mga Pinoy folklore. Parang nakita ko nga yun eh. Nakita ko nga yun. Sabi ko parang... Si Fatal Reset. Check nyo. Fatal Reset. Napaka-Pinoy. Oo. Yung title. Very Pinoy. Fatal Reset. Ganyan yung mga title din dati. Sige, Tagalogin nyo. Ano yung Fatal Reset? Malubhang pag-uulit? Pag-uulit. Oo. Malubhang pag-uulit. Walang Malubhang pag-uulit. Malubhang pag-uulit. Abangan ang malubhang pag-uulit sa GMA. Parang di ko saseryosohin pag gano'n yung title. Yung Katlaya ni Maria Medjarito. Pinoy din. Baka kailangan ko pang explore din yung catalog sa mga local webtoon. Actually, hindi yung tinatanong ko yun din yung tinatanong ko parang kunwari parang outside the events, no? Tapos parang dahil nga medyo hindi na ganun ka, hindi ko sinasabi na hindi na mabenta yung print, pero di ba kasi parang sa panahon ngayon parang kailangan mo na rin kasi i-consider yung mga digital platforms ngayon. So parang naging na rin sila.
sila na rin yung nagiging market. May kumbaga parang tumataas na yung market sa ganun. Paano ang doon? Paano ang tawag dito? Paano ang kitaan doon? I mean, kasi diba sa atin, pag sa local, alam natin parang medyo retail lang na bibili mo sa events or bili mo sa tindahan, ganyan. Pag mga webtoon, kasi diba usually libre. So paano nun? Paano sila nagpa-profit doon? Adrev tapos nakalink sa Patreon. Tapos magugulat ka kung may mga magko-commit ng $2 sa'yo. Tapos naiipon mo. $2. Required ba yun, Kong? Required ba yun na magkaroon ka ng Patreon kapag gumawa ka ng Hindi, webtoon? pero kung gusto nila talaga i-support yung series mo, magugulat ka sa dami ng willing magbigay. Okay, gawan na natin ng Patreon ng IKP. Comics people, do you want to donate sa IKP Patreon? O kaya si Patrick. Pag nag-donate ka sa Patreon, may libreng exclusive content na never before seen. Naghuhupaw-hupaw si Mel. Upaw 10 minutes hupaw exclusive. Isa may personal freestyle na rap si Pat. Mga ganun. Sampulan mo kami, Pat. Hindi sa pagmamayabang pero rap battle champion ako eh. So Oo nga. Ayun nga, no? Hindi niyo na itatanong. Oo nga, Pat. Dapat mo yan. Dapat respect. Kasi, institusyon na yun si Kong sa comics battle rap. Undisputed, wala pang tumalo dyan. Undefeated. Kasi wala pang kasunod eh. Sinalo niya lahat. Walang ribat, sinalo niya lahat eh. Buong history ng rap battle sa comics. Isang beses lang may nagka-rap battle sa comics. The one and only. Nag-judge pa ata kami. 1 vote para kay Chard kasi wala lang. Yung mga maliliit na event nun, no? Yung time na yun. Ang saya ng mga wala, luging-lugi kami ni Patrick, no? Wala talaga kami kasi wala namang pumunta talaga, parang tayo-tayo na lang. Ewan ko, mapapwede rin yan. Palugin naman talaga itong mga cons eh. Mahirap talaga yung sharean eh. Kaya kung ba't nag-aaway-aaway pa yung mga mahirap talaga eh. Ano yung Pat? Yung so maliban sa ilalabas mo to sa susunod na convention tong Lagimbal, may mga iba ka pa bang ginagawa o maliban dun sa webtoon na ilalabas mo din? May mga iba ka pa bang naiisip na hindi mo pa na-drawing o ito muna, concentrate ka muna sa mga ganito? Yan muna at saka yung hentai sa webtoon. Yung dalawa na muna din ngayon. Tapos fan art, 'di ba? Pang sticker, 'di ba? Yan Yung future. Yeah. Pero mag-expand ka. Pero hindi, Lagimbal, aanin mo na yung Lagimbal. Yan na yun. Concentrate ka muna sa Lagimbal. Si Patrick ang namin eh. Si Patrick ang bread and butter namin sa Bubukay. Hindi magsusurvive pag wala si Patrick. Wow! Kasi Luka na ganun. Pag trinade yan sa Lakers, paano kayo? Non-tradable. May non-tradable clause yan, hindi mo matitrade. Bradley Beal namin yan. Siya ang Bradley Beal ng Bubukay. Hindi mo matitrade yan. Paano kung ganun, Mick, pwede mag-trade ng members? Titrade mo si Pat para kay Ryujin Itzy. Ganun. Para sa? Kay Ryujin ng Itzy. Wala nang tanong dyan. Kukunin ko naman si Ryujin. Kaya maski ako, ayoko sa akin eh. Hindi, ganito proposal. Ganito proposal. Si Rar plus first round pick, kung sino man yung sasali sa amin. Future first round pick, kapalit ng ni Hani ng No Jeans tsaka si G ganyan. Tapos si Chewy ng Twice. Gabi Kaya ako sa bubo kapag ganun. Maski ako.
Luca Edi nga natuloy yung ganun pa kayang proposal, di ba? Sulitin ko na yung Lakers ka offer. ba? Ay nga lang. Hindi, lalas pa din ako. Ang bilis ng isang oras, na tayo kaagad. 9:05. Patrick, ito one of the final questions. Ano yung ma-advise mo sa mga aspiring comics creators na gusto ring mag-try or gumawa ng sarili nilang comics? Huwag na. Walang pera dyan, walang pera. Mag-rap na lang tayo. Gumawa kayo ng stickers. Kung hindi, yun lang din Kung hindi, alam mo yun, kung hindi lang din naman din yan yung hilig mo, wag mo ituloy. Bigyan mo kami ng pabor. Bigyan mo kami ng pabor na wag na magdagdag ng kakompetensya. Kami na lang. Di ba? Dadagdag pa ng kakompetensya eh. Di ba? Hirap na nga tayo, dadagdag ka. Oo, tumanda na kami lahat dito. Hindi man lang kami nakaangat ng di ba? Kaya 2010 hanggang 2025. Di ba? Gawa na lang kayo sa sarili nyo. Na-exploit ka na ba, Pat? Hindi, yun. Kung trip nyo, Hindi ka na-invite sa studio. Gawin nyo lang. Huwag nyo isipin yung yung kita. Kasi walang ganon. Trabaho ka. Diba? Wala pa yung ganon. Hindi pa. So, sinasabi mo, walang pera sa comics. So yung mga comics ngayon, mga mayayaman na yun. Hindi, meron yan. Darating ka doon kung talagang tignan mo nga yung mga iba na di ba? Iba-iba na yung pinuntahan ng titles nila. Napunta na sa toys, napunta na sa movies, alam mo yun, siguro, in time, na gano'n. Pero yun nga kung wala ka rin balak na pumulo ng oras, kung gobyerno ka kaya, di ba? Yun, kikita ka doon. Gobyerno ka na lang. Yan. Thank you sa advice sa ating mga aspiring comics creators. Yan. Okay. So magkano yung Pat, yung Lagimbal? How much siya kapag nasa mga conventions na? Pag sa convention 240 or 245 yan. Nung nakaraan 243 Kaso mahirap na pala. Sale. Ayun ako 243.99 yung ganun. Bahala ka sir. Bala Gcash lang. Ayun pa naman ako hindi 245, 240 mga ganun pag sa convention. Pero pag sa kunwari kay Jello, sa Library Angelo, 250 yung kanya. Ganun. Basta paglabas ng convention, 250. Kunwari, may message din nila ako, dito mismo sa akin, 250. Kung makamura, punta ang convention. Benta mo ng 240 per comics, tapos bundle. 500 dalawa. Lugi ng 20. Ayun. Sana supportan yung Lagimbal. Oo, guys, supportahan nyo. Supportahan nyo ang Lagimbal Comics. Aswang Hunter. Solid yan. Paano ka ma-follow online? Saan ka active na social media? Wag. Yung sa i-follow nyo na lang yung page ng Lagimbal. Yun na lang. May page yung Lagimbal. Follow nyo yung Lagimbal page. Aswang Kasi Hunter. Walang mapupulot sa akin Walang makikita lang nila mga reels doon na kalokohan. Walang mapupulot sa akin. Yung sa Lagimbal na lang, please pa-like, follow yung Lagimbal. Maganda yung kwento. Yung mga updates about Lagimbal Comics doon ilalagay ni Patrick. Okay. Thank you very much comics people sa mga sumama sa amin sa episode na to. Ngayong 2025, thank you sa nagsusupport sa AKP. Thank you Mick, Kong, and especially Patrick Roar Enrique. Any final words? Any final words, Patrick? Kong, thank you sa IKP, kay Mel, kay Kong, sa kay Mick para maikalat natin yung magandang balita ng Lagimbal. Maraming salamat.
Ayan, Kong and Mick, anong masasabi nyo ngayong 2025? Ano, New Year's resolution? Yes, 2025 IKP is extravaganza. May lalabas ba kayong any special announcements? Wala, matagal pa yung bayan ng mga dakila. Tatapusan lang namin ngayong taon. Hindi ko alam The kung next kailan few ko months siguro. Hopefully. Ay, Kong, ipromote mo yung si Jermaine. Meron siyang workshop. May workshop siya sa Valentine's. Sa SM Aura under Quentun. Punta kayo. Libre? I mean, anong details? May bayad or libre? Wala yata. Teka, i-check ko Kailangan mo makasecure ng tickets or reservation or check natin Quentun. Kasi Aura 14. Check mo rin, Mel. I-send share screen mo sa dito para maipakita natin. Pwede ba yun? Feb 14 ba? Yung present. Baka may share screen ako na Yung present tapos share screen. Okay, ito na. Malapit na. Share screen. Napindot ko na. Saan na siya? Parang nag-present sa school yun. Okay, class. Share screen na. Yan na. Share ko na. In mali! And bale sa Feb 14, 4 p.m. to 6 p.m. sa Buknok, 3rd level, SM Aura. Zoom. Yes, free siya. Basic sketching workshop siya. Wala nang ilalaki yan, Kong. Wala ba't parang medyo low-res din Hindi, ito may mag-define glass sa gilid. Ito. Wow. Low-res talaga siya Yan. February 17, 26. February 14, 2024. Yung mga single na walang magagawang walang ka-date, punta kayo dyan. Sabi ni Germs, turuan ko kayo paano nyo landiin crush nyo through comics. Parang true to life yun Punta kayo. Punta kayo. Yan. Okay, thank you very much, comics people. Thank you, Pat. Napaka happy namin na ikaw yung first episode namin for 2025. Yan, Lagimbal. So, saya namin. Ito, final question, Patrick. Lagim at gimbal, yun talagang pinag-combine mo? I got lagim, I got gimbal. Lagimbal. Okay yan. Well, nakadalawa ka rin. Nanakawin ko yan reels Lagim. Nanakawin ko yan Maganda. Ano ka ngayon Sige. Pwede. Oy, si Isa, thank you, Francis Martilino. Yan, support Choknatsan. Dapat lang. Quentun, and Lagimbal. Pa-share na lang. Hindi, pwede ako ng link ng share natin. Naka-post naman sa ni Jermaine. Hanapin ko sa Quentun, Mel. Sa Quentun. Quentun. Thank you very much, comics people. See you sa next episode. Bye-bye.